Kamusta, mga ka-angler at mga kaibigan? Maligayang pagdating muli sa ating channel para sa isa na namang kapanapan nabik na fishing forecast. Ako ang inyong YouTube angler na laging handang magbahagi ng mga sikreto sa pangingisda. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga kondisyon sa pangingisda sa buong Pilipinas para sa ikalabintatlo ng Oktubre, 2025. Bakit nga ba espesyal ang araw na ito? May mga kakaibang hamon at pagkakataon ang naghihintay sa atin, lalo na't nasa gitna tayo ng paglipat ng panahon. Kaya huwag kayong aalis dahil ibabahagi ko ang lahat ng kailangan ninyong malaman para hindi kayo umuwi ng luhaan. Mga uri ng isda at tamang taktika. Base sa ating mga nakalap na datos at sa paangkalahatang aktibidad ng isda ngayong buwan, mayroong ilang mga target na isda na magandang pagtuunan ng pansin. Para sa mga mahilig sa lapu-lapu, grouper, at maya-maya, red snapper. Ito ang mga isda na gustong-gusto natin lalo na't puting karne ang hinahanap. Masarap isda ito para sa sinigang or pinaksiw. Hanapin sila sa mga mababaw na bahagi ng dagat na may mga coral reef or batuhan. Ang mainit na temperatura ng tubig na umaabot sa halos 29 hanggang 31 degrees Celsius ay magandang senyales na aktibo sila sa paghahanap ng pagkain. Gumamit ng pangilalim na pangingisda, bottom fishing, na may live bait tulad ng hipon o maliliit na isda o kaya naman ay jigs kung mas gusto nyo ang artificial. Tandaan, ang mga lapu-lapu at maya-maya ay madalas nagtatago sa mga istruktura, kaya't doon nyo sila asintahin. Kung freshwater ang hanap ninyo, ang tilapia ay laging reliable. Bagamat ang peak spawning period ay mula Oktubre hanggang Disyembre, ito ay nangangahulugang aktibo silang gumagalaw at naghahanap ng pagkain. Sa mga fish pond, ilog at lawa, lalo na sa mga lugar na may kaunting sikat ng araw sa umaga, asahan ninyong aktibo sila gumamit ng simpleng palutang na pangisda na may uod, tinapay o mais. Huwag kalimutang maglagay ng kaunting pabigat para mas mabilis lumubog ang pain. Mas gusto nila ang medyo maligamgam na tubig, kaya magiging pabor sa kanila ang temperatura ng tubig. Ang pangus, milkfish, ang ating pambansang isda ay isa ring magandang target. Bagamat madalas silang makita sa aquaculture, mayroon pa ring wild bangus sa mga bakawan at bunganga ng ilog. Sa mainit na tubig at sa pagbabago ng panahon, maaaring maging masaya ang pangingisda sa kanila. Gumamit ng pain na tinapay o kaya'y algae. Ang maliliit na fly lures ay epektibo rin sa kanila. Hanapin sila sa mga bahagi kung saan may sapat na daloy ng tubig at pagkain. At para sa mga adventurous, subukan ang dalagang bukid, yellowtail fusilier. Sila ay makulay at mabilis. Hanapin sila sa mga bahagi ng reef kung saan may maliliit na isda. Gumamit ng maliliit na kawil at maliliit na pain tulad ng hipon o larbae ng insekto. Ang kanilang mabilis na paglangoy ay magbibigay sa inyo ng kapanapanabik na laban. Analysis ng mga kondisyon. Pag-usapan naman natin ang mga pangunahing salik na makakaapekto sa ating pangingisda. Panahon. Para sa ikalabintatlo ng Oktubre, asahan natin ang mga nagkakalat na thunderstorm sa maghapon at magdamag na may 40% tsansa ng ulan. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa 26 hanggang 31 degrees Celsius. Ang halumigmig ay nasa 87%. Hindi gaanong magbabago ang presyon, ngunit ang pagkakaroon ng scattered thunderstorms ay maaaring magdulot ng kaunting instability. Ang hangin ay magiging mahina, karaniwan ay mula sa timog kanluran, na may bilis na 2 hanggang 8 kilometro bawat oras. Ang biglaang pag-ulan ay maaaring magtulak sa
paisda patungo sa mas malalim na bahagi ng tubig o sa ilalim ng mga takip. Kaya, maging handa para sa pabago-bagong panahon. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa dagat ay mananatiling napakainit na may average na 29 na degrees Celsius. Para sa maraming uri ng isda, ito ay mainam na temperatura para sa kanilang metabolismo at paghahanap ng pagkain. Ang mainit na tubig ay nagpapabilis ng kanilang aktibidad. Gayunpaman, ang labis na init ay maaari ring magtulak sa kanila na lumipat sa mas malalim at mas malamig na bahagi ng tubig kung saan sila makakakuha ng oxygen. Bahagi ng buwan. Sa ika-13 ng Oktubre, tayo ay nasa last quarter or third quarter phase ng buwan. Ang pag-iilaw ng buwan ay nasa humigit kumulang 44 hanggang 53% at unti-unting lumiliit. Batay sa mga popular na paniniwala ng mangingisda, ang last quarter ay itinuturing na katamtaman o minsan ay mahina ang kagat ng isda. Sinasabing mas aktibo ang isda sa mga araw na malaki ang impluensya ng buwan, tulad ng full moon or new moon. Ngunit huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maraming mga salik ang nakakaapekto sa pangingisda at ang buwan ay isa lamang doon. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Ngayong Oktubre, nasa transition tayo sa northeast monsoon na nangangahulugang may posibilidad ng mga bagyo sa silangang bahagi ng bansa. May mga closed fishing season din para sa commercial fishing ng galunggong at sardinas sa ilang piling lugar tulad ng northeastern Palawan at Visayan Sea bilang pagpapanatili sa populasyon ng isda. Para sa recreational fishing, asahan ang bahagyang pagiging maingat ng isda dahil sa pabago-bagong panahon. Ang mga isdang aktibo sa gabi o madaling araw ay maaaring mas mahirap hulihin, ngunit ang mga isdang sanay sa mainit na tubig ay mananatiling aktibo. Ang pinakamagandang oras ay sa mga twilight period or pagsikat at paglubog ng araw kung saan mas may takip ang mga predator at lumalabas ang kanilang biktima. Sa pangkalahatan, masasabi kong ang forecast ng kagat ng isda para sa ika-13 ng Oktubre ay katamtaman hanggang mapanlin lang. Tricky. Ang mainit na temperatura ng tubig ay pabor sa aktibidad ng isda. Ngunit ang scattered thunderstorms at ang last quarter moon phase ay maaaring magdulot ng pagiging maingat ng isda. Asahan ang mga kagat sa umaga at hapon at maging handa sa pagbabago ng panahon. Iyan ang ating forecast. Para sa araw na ito, mga kaibigan, sana ay nakatulong ito sa inyong pagpaplano ng pangingisda. Huwag kalimutan ang ating paboritong pagbati. Ni Haba, ni Kaliskis, ibig sabihin, good luck sa inyong pangingisda. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo kami ng like, mag-subscribe sa aming channel, at i-share sa inyong mga kaibigan. Anong mga isda ang plano ninyong hulihin ngayong linggo? Ibahagi ang inyong mga karanasan at mga tips sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, tight lines.